Nako, breaking news, no? 148 uniform services po. Manifesto po, suporta po dito sa 18 Marines, no? Ito po yung sinasabi natin na ibang-iba po yung isang PMA ba yun na sinasabing dapat mag-imbestiga sa Blue Ribbon na si Pinky. Isipin nyo na lang, itong mga retiradong ito at iba pa, nasa serbisyo pa yata, no? Ayon kay General Pokis, na suportado ang 18 na Marines, no? Ibig sabihin, hindi lang siguro bilang pagsuporta dito na talagang naniniwala ka. Hindi pa naman siguro ganoon. Ibig sabihin, suportado yung sinasabi ng 18 Marines. Ibig sabihin, nandoon sa kalagayan kung saan dapat ito talaga imbestigahan. Maski ako hindi pa naman ako naniniwala sa mga sinasabi ito, baka may butas pa, baka may mali pa naman, o baka may dagdag pa. Pero suportado ako sa 18 Marine, di ba? Siguro, hindi dahil sa sila ay mga Marine iba sa kanila, kundi yung mahalagang sasabihin nila dapat maimbestigahan, no? Naku, ito po, 148 po. Ang dami po nila, papakita ko po sa inyo. Ayon po kay General Pogis, ayan po, napakadami po. Iba-iba po listahan. May captain, may second lieutenant, may major, may general, may colonel, may admiral, ang dami po. May iba, retire na, no? At ito po, basahin po natin, no? Sinabi niya, Manifesto of support sa 18 dating sundalo, kalakip ang mahabang listahan sa mga pangalan kumakalat sa social media. Kumakalat ngayon sa social media ang isang manifesto of support sa 18 Marines na ibinahagi ng ni-retired Major General Romeo Pokis, kung saan ipinapakita ang suporta ng ilang retirado at kasalukuyang membro ng iba't ibang sangay ng uniform services sa bansa, kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, PCG, at iba pang bahagi ng Armed Service Community. Sa kanyang post, ipinaliwanag ni Pokis na inilalabas na listahan ay paunang tala lamang ng mga sumunod na manifesto, ibig sabihin may second batch pa. Mas marami pa at yun nalaman siguro ito, mas marami pang susuporta dito. Malamang, dami. Wala pa siya si General Bantal. Di ba? General din yun. Baka pag nalaman General to, suporta rin siya. Di ba? Andiyan, marami pa. Hindi lang 148, no? Siguro baka mawut pa 1,000 to. Di ba? Yan ba, Pinky? Ito ba yung sinasabi mo talagang i-discredit nyo? Ito ba yung sinasabi nyo na walang credibility yung Marines 18? Ha? Anak ng teteng, hindi ka pa nga nag-iimbestiga, sasabihan mo ng ganon. Ayon po sa kanya, bukas ang manifesto sa iba pang nais lumahok sa naturang panawagan. Yung mga gustong sumama, pakisend na lang agad ang name, rank, branch at service ninyo. Lumabas ang manifesto sa gitna ng patuloy na discussion tungkol sa affidavit ng 18 Marine Sundalo na nagsabi may nasaksihan umano silang paghahatid ng mga maleta na may lamang pera na iniuugnay sa ilang personalidad sa politika. Na naturang affidavit ay naging paksa sa malawakang usapan sa social media na nabanggit at nabanggit din sa ilang pagdinig sa Kongreso at Senado kung saan kinwestiyon ng ilang mamabatas at opisyal na ang kredibilidad ng ilang detalye ng dokumento. Yung kredibilidad ng mga to, huwag mong husgahan. Paano pala, Pinky, lahat totoo? Sige nga, Aber, sige. Sino ka pa, hindi ka naman propeta, sino ka para magsabi, Pinky, na ito ay walang kredibilidad to? Sino ka? Nahuhulaan mo na ba mangyayari? Sige nga. Di ba? Hindi ka muna nag-iimbestiga. Ikaw, tandaan mo, Pinky, paalala namin sa'yo. Ikaw ang inagaw nyo ni School Bukol ang posisyon ng bilang Blue Ribbon. Ikaw nagpresenta. Ngayon, panindigan mo yan, mag-imbestiga ka. Anak ng teting ka. Yeah? Pagkatapos mo agawin kay Senator Marcoleta, hindi ka nag-iimbestiga, sasabihin mo ng kredibilidad, ano ka? Diba? Ito po ang mga listahan, ang dami po. May lieutenant, second lieutenant, SPO4, kahit ano pang ranggo nito, mababa man o malaki, maliit, at least nagpahayag sila. Ano? Ito po yung sinasabi natin ngayon, tatalakayin natin na kung saan, baka lang. Ito ano lang to, sinasadulo ko lang sa inyo. Hindi naman totoo to, no? Pero sinasadulo ko lang sa inyo na ganito halos karami. At may mga second batch pa daw ata. May mga sasali pa. Bukod pa yung 18 Marines at bukod pa yung 90 yata na second batch na tinatawag ni Mike Defensor na merong pang lalabas na tao ni Saldi na 90, 90. Ganun karami tao po ni Saldi, no? Ngayon ito.
ah, baka lang na sa kalagayang ito ngayon ng 18 Maris, kung ito lang bakit hindi to iniimbestigahan kagad? O sige, bigyan ko kayo ng tip. Bakit ito? Sa akin, Chorian to, bakit iniimbestigahan kayo? Bakit? Ayaw malaman yung big fish? Ha? Hindi lang. Alam niyo ba't ayaw imbestigahan kagad to? Dapat yung nilabas ito, nasa critical tayo ng kondisyon ngayon kung saan naghahanap tayo ng katotohanan. Dapat nung lumabas ito, nung February pala, yung Wednesday, dapat kinabukasan nagkandak ng investigation o isang araw pa. O, palagay natin, nagpahinga muna kayo. Nagmasid ka mo, dapat nag-imbestiga kayo. Bakit iniimbestiga? Kasi baka pag nalaman at nagkabukinan, booking na nga di ba? Yung boring gorilla na yun, si Bendalo, o anong sabi niya? Umamin siya, kasama niya si Drilling, nakasama ang ICC, nakipag-meeting. So, ibig sabihin, pag kinandak ang investigation niya yon at nagtanong si Senator Marcoleta, at nagtanong sila Amy, at ang iba pa, at nalaman talaga na ang ICC ikasabwat sa pagdala kay Tatay Digong, malalaman ng buong mundo, mapapaya, magkakaroon ngayon ng idea. O baka itong hearing na kay Tatay Digong, mapagpasya, mapauwi si Tatay Digong. Totoo na. Malaman walang jurisdiction pa, pag-uusapan din yan. Di ba? O, mapauwi. Ito, Chorya ko lang to bakit ayaw nyo mag-imbestiga? Kasi baka mapauwi si Tatay Digong. Akin lang yun, huwag nyo paniwalaan yun. Tama, mali. Kayo, sumagot. Kaya isa ba sa mga dahilan kung ayaw nyo mag-imbestiga? Kasi baka pa nag-imbestiga agad kayo, sumambulat sa buong mundo, yung mga allegedly na sinasabi ng mga Marines tungkol sa ICC at tungkol sa mga, hindi ko alam kung maleta ba nabigyan, hindi ate, mahalungkat, mapauwi si Tatay Digong di oras, o mapawalang sala sa oras na to. Bulilyason, lahat ginagawa nila para sa mga Duterte, ini-impeach si Sara, gusto si Duterte madiin, lahat ginagawa nila. Sari-sari pinag-ano nila, pinagagawa nila. Opo, dito na po tayo ngayon dito sa ating talakayan. Ito na nga, ano ba ang jurisdiction talaga ng ICC? Baka magkaalaman kasi, pag walang jurisdiction ng isang bagay. Nagtataka nga ako hindi tayo member ng Rome Statute Hindi ko alam kung mali ako Alam ko pag hindi tayo member, may sinasabi sila na hindi, yung ginawa ni Tatay Digong, member pa tayo. Tapos hindi na member, ibig sabihin, sakop pa rin yun? Halimbawa, member tayo ng Rome Statute, statue. Ano ba? Rome Statute ba? Ano ba? Statue of Liberty. Di ba? Member ba tayo ng ICC yung panahon na yon ng 2013? Oo. Halimbawa, gumawa si Mayor Duterte dati noon ng mga krimen. Tapos umalis na ang ICC sa atin, ibig sabihin, sakop pa rin dati yung antindi naman nun. Ibig nyo palang sabihin, pati mga kayo, Jose Rizal, yung mga buhay pa na bumaril kayo Jose Rizal, mapapakasuhan pag nagpatupad ng batas ngayon? Lito to! Halimbawa, may bumaril kayo Jose Rizal, dati pa, malamang yung mga bumaril kayo, may mga kamag-anak pa hanggang ngayon buhay. Malalayong kamag-anak. Ibig nyo palang sabihin, pag nagpatupad ng batas ngayon na kung sino bumaril kay Jose Rizal ay makukulong ang lahi. Ibig sabihin, makukulong pa rin hanggang ngayon yung kamag-anak ng bumaril kay Jose Rizal. Parang ganun Parang ganun dating sa akin. Parang ganun Sorry. Okay, pakinggan natin to. At we're very confident. We have said this in a number of interviews already in the last few days. Patungo hanggang kahapon na if on the merits, insofar as what we have heard from both parties or from all parties, if on the merits, we're very confident that the charges will not be confirmed. Pero alam natin na itong kasong ito, narinig ko nga si Banat, if I'm not mistaken, he said earlier na itong trial na ito, hindi lang po ito judicial, political din ito. So, doon tayo, or kami mismo, are having reservation on how this case will be resolved one way or another. Attorney, Master Judea po, no? Diyan po sa Dahig, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makapasok doon sa courtroom or nasa labas lang po kayo habang ginagawa itong confirmation of charges?
Nabigyan po kami ng reservation to sit in the gallery. So makikita po namin sa baba yung korte mismo, yung tatlong judges ng pre-trial chamber, yung panel of prosecutors on the left side, and also on the left side yung the common legal representative of the victims. On the right side naman, the 8-member team of the defense team of Attorney Kaufman. So makita po namin from the gallery. And by the way, talking about the gallery, hindi lang po kami nandun. May mga media, meron po din yung mga nasa kabila. Mga taong sumusuporta doon sa pag-file nitong kaso ito. Attorney, si Master Judea ulit, no? Bilang kayo po ay isang abogado, syempre mararamdaman po natin kung sino ang mas magaling. Sabihin na natin na mas magaling. Yung prosecution ba o yung depensa? Sa palagay niyo Okay, po. talking about performance po. I think makita nyo naman siguro in terms of delivery. Ito, delivery muna. Okay. Hands down, Pero ito may nararamdaman ako dito mula nang lumabas yung 18 Maris at sinabi may kasabuatan sa ICC. May nararamdaman ako dito sa ICC na to na meron yan, di po pwedeng wala. Ako naniniwala ako. Tauran din yan. Sino ba yak? Bakit? Pag ibang lahi na ba? Hindi na Pilipino? Dapat natin pagkatiwalaan. Dapat natin tao rin yan. Iisa kinakain niya pagkain. Iisa nilalabasan ng pagkain yan. Di ba? Ibig sabihin ba, iba yan sa Pilipino, iba yung maya. Wala sa lahi yan. Nasa panahon yan, sa tao ngayon yan. Kaya duda ako sa mga to. si Attorney Kaufman magaling mag-deliver. Glib talker, very smart in terms of delivery. Makita mo dun sa prosecution, yung he keeps on referring to my friend Jeremy, yung prosecution, he would also be able to deliver, but not as smart as Attorney Kaufman. Yung sa kabila naman, sila yung dalawang Filipino lawyers at saka yung isang babaeng legal representative of the victim, they present their case. I think it's also their style, on a very slow, monotonous way of delivery. In terms of substance, makikita mo dun sa presentation ni Attorney Kaufman na hinihimay-himay niya at tinitira-tira niya. He was refuting each and every points that were raised by the prosecution. By the way, I like to give you context doon sa sinabi ko, Kasi tinanong ko rin yan kay Attorney Kaufman. Etong confirmation of charges hearing took place over 4 days. And before this, months before this, because if you recall, the first schedule for confirmation was sometime July last year. And even before that, meron ng tinatawag na exchange of information, documentary, audio, videos for the other side to consider. These are actually confidential exchanges. And whatever you submit to each other, supposedly, alam ng korte. Ibig sabihin, nakalatag na rin sa yung mga ebidensya nito, itong mga dokumentong ito, sa records ng pre-trial chamber. Kaya tanong ko, bakit kailangan pa dumaan ditong very public confirmation of charges hearing? Kailangan daw para, kasi sa dami ng ebidensya na inailatag na, at least in private, kailangan daw kind of summarize at least in 4 days yung mga argumento ng bawat ng bawat party, So, yun po ang nangyari na whatever was presented by the prosecution, hina-highlight lang nila po yung mga malalakas, allegedly, mga malalakas na ebidensya na pwede nilang itapon against Mayor Rudy. Si Attorney Kaufman naman, nagpresenta to refute each and every points that were raised by the prosecution. So, yun po ang nangyari kung bakit kailangan pa. Dapat talaga, alam mo dapat talaga, bukod kay Kaufman, ito lang kay Kaufman kung totoo man ang sinasabi ng 18 Marines, na sinasabi may kasabuatan, at umamin na nga si Boeing, di ba?
kasama niya ang ICC. Di ba? Ibig sabihin, may part na ang 18 Marines, tama yung sinasabi. Kung tama lahat na sinasabi ng 18 Marines sa pamamagitan ng investigasyon, ha? Puputok sa buong mundo ang ICC, ganyan kayo. Baka lang ha, na dinala nila sa Tatay Digong, illegal. Wala lang jurisdiction, at talaga totoo yung sinasabi ng 18 Marines, papatotohanan, at lalo na to, kaya nga sumuporta yung mga retired to eh. Malaking bagay ang suporta nila. Kaya ngayon nakikita ito ng mga otoridad, kinilabutan sila eh. Nakakatindig balikabak ha. Sipin mo, tumitindig balahibo mo. Hindi naman totoo yung mga nakaano. Pero 148, itong picture na to, hindi naman totoo to. Pero 148 sila. Napakadami na nagpahayag at marami pang iba na lalabas. Kung napatunayan lahat yan, pati support at nakita ng ICC, at hindi pa nila pinapalaya si Duterte at napatunayan talaga, kung ano lang ha, halimbawa lang ha, iba kasakali natin na mapatunayan talaga na si Tatay Digong ay dinala doon ng sapilitan at wala ng jurisdiction sa pinag-uusapan na to. Aba, malakas ang tsansa makalaya si Pangulong Duterte. Ano ko lang yan ha, palagay ko lang, sorry lang yan ha, kung mapatunayan. It's also part of the rules. Kaya siguro lang, baka isa sa mga dela, ba't ayaw nila imbestigahan to yan? Oo. And proceed. Kasi madaling pagtakpan yung mga malete. Pero yung sa ICC, nako, mukhang yatang sabi may lalabas na larawa, litrato, video. Yun ang mahirap. Under the Rome Statute and of the ICC, nadadaan itong prosesong tinatawag na confirmation of charges. Good evening, Attorney Delgra, si Coach Oli po ito. Alam nyo, Yes, Coach. ito yung bottom line na tanong ng taong bayan eh. Kasi sinasabi natin na malaki ang pag-asa kung ang titingnan ay ebidensya, pero syempre, political din to. And we all know that. Pero ang inaantay po ng taong bayan, gusto nilang malaman eh, na paano natin i-explain in layman's term na may pag-asa pa ba to? May aasahan ba tayo dito sa ginagawang hearing o talagang wala na, give up na? I like to borrow the words of Attorney Sal. Hope for the best, expect the worst. Tama. I like to put that in context. Huwag natin asahan yan. Hintay na natin makopo si Sara Duterte. Kasi alam ko, pag presidente humiling na mabalik dito, no, ipabalik dito, alam ko may karapatan ng presidente na magsulat man lang. Hindi ko alam kung totoo yun. Na narinig ko na may karapatan ng presidente na sumulat, humiling, na pabalikin dito yung kalahi namin. Kasi ginagawa natin yan, di ba, dun sa pag may mga nakulong na sa ibang bansa na human trafficking ang kaso o kaya nakuha na ng pulburon yung kaso, di ba? Anong ginagawa natin, di ba? Sumusulat ang presidente, umihiling. Di ba, marami tayong nabalik na Pilipinong ganyan. Ibang lahi, nakulong sa Indonesia yata yun, na ibalik dito. Dapat ganun din dito. Kung si Presidente Sara ang maging presidente. Ganito po yan. Unang-una, narinig ko yung earlier conversation yun patungkol sa jurisdiction ng korte. Patungkol sa situation in the Philippines. And that's how they express it in the court. Philippine situation or situation in the Philippines. And then they would refer it to a particular person, as in this case, si Mayor Rudy. Now, sa ating Philippine judicial system, pag merong issue of jurisdiction, kailangan i-resolve muna yan. Kasi nga, kung mangyari na hanggang sa dulo, makita na wala palang jurisdiction, walang saysay yung mga nangyayaring hearing sa nakita natin the last 4 days. No? In fact, the issue of jurisdiction is the core issue that Mayor Rudy have raised. Because in the first place, he have always maintained na walang jurisdiction ang ICC. Walang jurisdiction among other things because we are withdrawn from the ICC. The investigation that was conducted by the ICC investigators na kung totoo yung sinabi ng mga 18 former AFP personnel were conducted after the withdrawal, which was sometime 23, 22, nag-withdraw tayo 2018, made effective 2019. Ibig sabihin, wala na talagang jurisdiction yung ICC.
kung totoo yung narration of events ng mga dating sundalo. Now, nevertheless, unique as it may be in the rules of the ICC, they can proceed with, as in this case, the confirmation of charges hearing, kahit na may pending issue on jurisdiction. Kaya, that one alone, Ito pa, pag napatunayan pala ito na walang jurisdiction, di ba? Walang jurisdiction ako, mahirap to. Dapat talaga tutukan. makes us wonder, even among us lawyers, kung bakit this process has to proceed. So, yun po, yung isang bagay na yan na unique to the ICC rules. So attorney, so tuloy po tayo kahit questionable yung jurisdiction. Ngayon, kunwari, bandang dulo, iba ang desisyon ng ICC laban kay PRRD, pero napatunayan din na walang jurisdiction. Pwede bang mabawi yon, yung desisyon na yon, and at the same time, pwede ba silang pasagutin etong mga gumawa ng pag-abuso sa batas ng Pilipino, and at the same time yung ICC, dahil knowing na walang jurisdiction, tumuloy sila? As I've mentioned earlier, it's quite unique na tumuloy kahit na hindi pa na iklaro, finally resolved the issue of jurisdiction. And by the way, I've made mention earlier na pati si Mayor Rudy have not accepted these proceedings. In fact, he have said that this is a sham proceeding insofar as he is concerned. Because hindi niya inaatrasan ito Kung merong kaso patungkol sa anumang ginawa niya nung mayor siya at nung presidente, he assumes full legal responsibility. That said, he also said na it will have to be a Filipino court tried by a Filipino judge kung anumang kaso na ilalatan. So, nung kahapon nga, pagkatapos nasabi ko na I was asked yesterday afternoon when everything was finished, anong masasabi ko sa nakakahiya, no? Nakakahiya na dalawa, on two aspect, na a foreign court has to hear this case and it's viewed all over the world in that sense, no? At pangalawa, on that note, nakakaya din, I'm a lawyer, I'm practicing in the Philippines, and yet it should be tried there because we need to affirm the integrity of the Philippine judicial system na doon natin sa Pilipinas ililitis ito. For them, for those people who brought this case before the ICC, it shows that they don't have confidence on the judicial system in the Philippines. Yun ang problema natin dito. Palakasin natin yung institusyon para mapalakas natin yung bansa, no? If you have a problem, judicial, social, political, let's address it among ourselves as Filipinos and strengthen the Philippine the democratic institution to address this problem. Follow-up question lang. Na we have to hear it before a foreign tribunal na hindi nakakaintindi sa konteksto sa nangyari doon sa Pilipinas. And I'd like to push further on that one. Good that on the final summation of Attorney Kaufman, dahil for several days since Monday, they have portrayed Mayor Rudy as a murderer, bloodthirsty. Napasali pa yung mga milyon-milyon mga supporter na sinasabing mini Duterte clones as bloodthirsty as well, no? Very insulting to all of us who have been praying and supporting Mayor Rudy to call us bloodthirsty Duterte clones. But nevertheless, no? Nevertheless, dumaan tayo dito sa prosesong ito na kailangan natin tingnan kung tama at pantay ba itong prosesong ito. Yun lang ang masasabi ko patungkol dito sa prosesong ito. Kaya I have my reservation because it's very political Very political. Pagkuha na lang
the illegal abduction of Mayor Rudy from the Philippines to The Hague. Kinumpirma naman na yung eroplano was chartered by the Office of the President. Habang sabihin niya wala siyang kinalaman, napaka-imposible. At ngayon lumabas na yung investigasyon ng ICC investigators. Diba? Yan sinabi, wala niya kinalaman ng presidente. Walang kinalaman, pumayag ka, dalhin si Tatay Digong doon. When they went to the Philippines, were hosted by people who are clearly political distractors of the former president, gives you a very clear picture of the political dimension of this case. Kung judicial lang ito, himay-himayin natin yung mga ebidensya. Pero Politika to, aminin nyo na, napopolitika to, itong sitwasyon na kay Duterte, aminin nyo na. Kaso walang aamin eh. Ang umaamin yung panahon eh, yung ebidensya eh. Kaya nga itong 18 Marine na to, pursigin ito. Wala hanggang ngayon, walang investigasyon nangyayari eh. himayin at lilitisin doon sa Pilipinas, hindi rito. Follow-up question lang po, Attorney Delgra. Speaking of jurisdiction, hindi po ba pwede na isabay, merong magsampa ng kaso dito sa Pilipinas Oh, para questionin? Hindi ko alam kung meron na nakasampa or wala pa, pero pwede magsabay para malitis dito yung jurisdiction ng ICC. Posible po ba yun? Yung puntong jurisdiction na yan, wala tayong naisampa na kaso. And I would not, from my point of view, we need not to. Why? You know why? The Philippine Supreme Court does not have jurisdiction over the ICC. And conversely, the ICC does not have jurisdiction over the courts in the Philippines. That being said, meron po tayong pending na tatlong habeas corpus petition. At sinasabi ng kabila na hindi na po pwede itong petition na ito. By the way, just to educate the listeners, yung habeas corpus petition kasi na inahain ni Congressman Pulong, ni Mayor Baste at ni Kitty, ni Veronica Duterte, they were praying na illegal yung pagdala sa kanilang tatay papunta sa Hague, and therefore mananagot yung mga respondents, no, yung mga government officials that were mentioned there, among them the removal. dapat panagutin lahat. Kung ito kung mapatunayan at talagang investigasyon ng 18 Marines na yan, at talagang ICC nagkasala, panagutin lahat ang sangkot dyan. Oh! Brothers, sila Gilbert Teodoro and all the rest, including Gawin mo, Torre. dating presidente, hindi nyo ginalak. Dapat pala paggalang na lang sa lahi ng presidente, lahing Pilipino, dito nyo kinulong sa Pilipinas. Hindi, mahal nyo Pilipino, pero yung kalahi nyo, handa nyo isuko sa ibang kalahi. Hindi nyo mahal ang Pilipino. Huwag kayo magtago sa salitang mahal namin ang taong bayan. Hindi totoo yan. Kailangan managot sila and directing them to bring the body of the former president to the Philippines. So I think that is what's more important insofar as having to address kung sino talaga ang may jurisdiction sa person of Mayor Rudy. Ngayon, ang sinasabi nila, ang ICC meron kasi may warrant of arrest. Tayo naman, nagsasabi tayo na ang Korte Suprema has power to direct the respondent to bring the... Okay, mga kaibigan, dito lang po tayo, mga kasama natin. No, dito lang po talaga sinasabi dito na napakalinaw na kung mapatunayan po na si Tatay Digong ay nakipagsabwatan itong ICC sa pamamagitan ng mga Marines, na napatunayan nakipagsabwata para ikulong si Tatay Digong, mananagot yung mga nagdala doon. At yung mga ICC, mapipilitan sila uwi sa Tatay Digong doon, dito. Teorya ko lang yan, pero yan ang possible na mangyari. Na pwede ewan ko, kung susuko na si Pangulong Duterte dito, iuwi nila. Kung sa pride nila, o pagpipilitan nila doon pa rin talaga, na kahit alam nilang mali na sila, kung sakali mapatunayan, ha? Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Ingat po lagi kayo. Isa to maraming matututunan. Isang makabuluhang talakayan. Marami po kayong masustansyang napakinggan. Paalam po sa inyong lahat.